Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Hotman segment kung saan iniiwan niyo yung mga tanong niyo sa comment section, sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube, and kahit saan actually, kahit itag niyo ako, okay lang. So ito yung mga tanong just in case na interesado kayo para makapag-decide kayo kung interesado ba kayo sa mga questions na sasagutin natin. So, unang tanong galing kay Boss, CODMZ. Not related sa video, gusto ko lang itanong idol, for 7K, sulit pa rin ba yung Poco X3 GT? 7K na Poco X3 GT. The Poco X3 GT na 2021 version? What? 98% new po, 8256GB. Okay. Okay, sasagutin natin yan. Mamaya. Galing kay Boss J account. Tanong ulit, boss. Yung PPI density po ba sa screen resolution malaki epekto sa image quality pag titingin? Kasi ako sa specs ng device, isa yun sa pinagbabasihan ko. Okay, sige. Sasagutin natin yan, boss. Galing kay Boss JC Calague 6196. Sana masama to sa next content mo, kuya. Ano po? Ano yung pros and cons ng LCD at AMOLED screen? At ano nga ba yung mas prefer mo po sa nagamitin sa dalawa? Okay. Kung interesado kayo sa mga questions na yun, tatlo lang. Okay, para try natin bilisan lang or paikliin lang yung videos. No? Lagi na lang mahaba eh. Okay ba lang? Let's start. Tara. So, galing kay Boss CODMZ or Z3D. Not related sa video, gusto ko lang itanong idol. For 7K, take note, 7K, sulit pa rin ba yung Poco X3 GT? 98% new po siya. 8GB, 256GB storage. So, sino nagsabi na 98% new yun? Si seller o ikaw na dahil nakita mo? Kung si seller nagsabi nun at hindi mo pa nakikita, huwag ka nagpapaniwala agad. Iba pa rin yung actual physical na nakita mo na 98% new po. Okay? Why? Ba't ko kinu-question? Unang-una, the Poco X3 GT was released taong 2021 and 2025 na ngayon. So, that means 21, 22, 23, 24, 25. That's 4-year-old na po si Poco X3 GT. Wala na pong brand new yan dahil obsolete na yan sa market. So, that means, bear with me on this. That means, possible na nalaspag niya na yan sa performance. Lalong-lalo na sa part ng battery. That's 2021 na smartphone. Kahit hindi po yan gamitin, kusa pong nagdi-degrade ang mga lithium batteries, kahit hindi po gamitin, kahit nakastock lang sila sa box, kusa pong nabagsak ang battery health ng mga lithium batteries. Imagine kung ginamit pa. So, mas mababa na yan. Now, dun sa cosmetics niya, sa itsura niya na 98% mukha pang new, possible lang na maingat yung siguro yung user. Malamang all this time, balot na balot sa case. Pwede yun. Magmumukha siyang brand new, but the performance, the battery, especially the battery part, hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan or asahan na same din ang itsura na cosmetic na 98% new. Yung itsura 98% new, malamang, pero battery niyan baka nasa 60 to 70% na lang. At best, 80%, but I wouldn't really expect na higher than 80% pa ang battery niyan. But if 1 in a million chance na very good pa yung battery niya, that's good. Okay? So the best thing to do is i-meet up mo yung tao bago mo bilhin and then check kung totoo yung mga claims niya. Una, of course, yung itsura, kung may mga defects, pero 98% nyo naman daw, baka totoo naman talaga yung part na yun. Why not? Kung maingat ang tao, why not? Totoo yun. Pagka gas-gas na yung screen, palitan lang ng tempered or something like that, pwede naman yun possible naman yun. Kasi, meron ako dito mga smartphones na gano'n, na yung mga, at least yung mga binaby ko, the rest, yung mga talagang mahal na mahal ko na smartphones, hindi ko binibaby kasi talagang gusto ko masisira sila na gamit ko. Pero yan, 7K sa Poco X3 GT. Okay, let's assume na totoo na 98% new pa ang itsura niya and then kahit pa paano, sabihin natin 80 to 90% pa ang battery niya. Assuming lang, kunwari. And meron naman siya 256GB storage. Sulit pa rin ba siya sa 7K ngayong 2025? This 2021 smartphone, ibibenta ng 7K ngayong 2025. Sulit pa rin ba siya? Anong opinion mo dyan, boss? Yeah, sa comment section, sabihin mo kung anong opinion mo dyan. Sulit pa ba ang Poco X3 GT sa 7K? Ito naman sasagot ko dyan. Sabihin ko, yes, sulit. Again, assuming na totoo yung claim niya na 98% new pa at ang battery around 80 to 90% pa. Okay, malaki pa rin naman yung storage niya at 256GB. The chipset though, I believe Dimensity 1100 yata. Check ko ha. Yan, ito. Poco X3 GT Dimensity 1100 nga. This is 2.6 GHz 4
in fairness, 9 na GPU cores. UFS 3.1 na rin naman siya. Okay, yeah. I'd say pwede. Again, assuming lang na good condition to. Pero kung bago lang itsura niya, pero tinest mo parang ang bilis kumain ng battery. Kaya may dalawang video ako at least dito na kung paano ang unang gagawin kapag bibili ng mga second-hand smartphone. Gawin niyo po yun, panoorin niyo. Doon sinabi ko kasi na huwag kayong magmamadali. Pupunta kayo doon na maluwag ang oras nyo at maluwag ang oras ng seller. Para pagka nagpunta kayo doon, maglaan kayo ng 1 to 2 hours at least. Minimum kahit 1 hour na lang. Huwag ka magmamadali na pagkabayad alis. Lalo na kapag ang layo nung seller. Ang hirap haburin ng warranty or baka hindi mo na makuha ang warranty mo kasi nga malayo at baka nag-meet up lang kayo somewhere so hindi mo alam kung saan siya hahanapin. So always make sure na meron kang time para i-test yung especially yung battery. And then calls, tumawag ka, insert mo ng SIM card, mobile data, tingnan mo kung stable ba yung mobile data niya while streaming, so on and so forth. Yun. Okay? So, again, kung totoo yung good quality pa, sige, pwede 7K. But, I highly talaga doubt na okay pa yan. And if so, mababa ng battery niya, around 60 to 70% battery health na lang siguro, malamang nasa ano na lang yan. Best scenario, best price dyan is 3 to 4K. Acceptable pa siguro. Again, kung yun pa yung lagay, ha? Pero kung meron ng sira, what if meron na talagang sira? Like, nawawala na yung signal. Mabilis na mawala yung signal. Laging walang signal. Parang ganon. Or, hindi na pala nakakabasa ang SIM card ng maayos. Yung SIM slot niya, hindi na nakaka-read ng SIM card na maayos. Or yung speaker, garalgal na. Okay? Again, walang part yun sa cosmetic. Kasi, kita mo, mukha pang bago. Pero pag binusisi mo na pala, may problem na. Yung speaker pala, yung earpiece, pag tatawag ka, hindi na pala malinaw. Parang ngongo na. Or, pawala-wala, putol-putol. Mga ganun bagay, di ba? Pagka ganon, hindi na siya 4K, 3K. Baba mo na yung sa 1K na lang siguro yun. Pag may damage na. Yeah. What if, ito naman, kitang-kita to. What if cosmetics naman, balik tayo. What if may crack yung screen? Ilang beses ko nung sasabihin nito, kapag ka ang smartphone may crack ang screen, binibenta sa inyo, sasabihin, wala namang epekto yun sa performance, wag yung tatanggapin yun. Wag kayong bibili ng smartphone na may crack ang screen. Dahil ang may crack na screen na smartphone, lumalala po yan. May pindot ka, nang gigigil ka, yung crack na yan, hahaba ng hahaba yan, or magsasanga-sanga yan, alin man ang mangyari dyan, pagsisisihan mo lang. Okay? Hindi rin po worth it na magpapalit ng screen, lalo na kung saan-saan lang naman kayo nagpapakabit. Kasi usually, nilalagay dyan mga class A lang, and usually, sa una lang okay, after a few days, nag-ghost touch na, or hindi na talaga tumatanggap ng touch. Pag uminit ng konti, hindi na matouch. So, yun, laging magpagawa sa mga hanggat maaari. I'm not saying lahat ng technician ganito, but pag naka-encounter kasi kayo na medyo magulo na technician, kawawa kayo dyan. Hanggat maaari, doon kayo sa authorized na service center ng phone nyo. Okay, kung Poco Service Center, Vivo Service Center, sa Infinix yata, Itel and Tecno, Carl Care, something like that. I'm not really sure. Pero yun. So yun, pag may damage yung screen, I would say, huwag nyo nang bilhin ever. Hayaan nyo na yan. Mag-move on na kayo. Marami pang options dyan. Ang libo-libo po ang mga binibentang smartphone ngayon na okay naman. Nasa tiyaga lang sa paghahanap yan. Huwag lang kayo nagmamadali at excited para hindi kayo nagugulangan. Okay. Now, sa question naman ni Boss CODM, for 7K, sulit pa rin ba? Again, kung all goods, even the battery, 7K okay. If may other issue, pag nag-meet kayo, nakita mo ang other issue, hindi na worth it 7K. Baba mo na. 5, 4, 3, 2, 1K. Depende sa usapan na yan. Okay? Ikaw na ang bahala dyan pagdating sa tawaran portion. Okay? Galing kay Boss J account. Tanong ulit, boss. Yung PPI density po ba sa screen resolution malaki epekto sa image quality? Pag titingin kasi ako sa specs ng device, isa yon sa pinagbabasihan ko. Yes po, napakalaki pong bagay ang PPI density. Yun nga lang, the higher the PPI density, expected na malakas sa CPU yan, sa chipset, and possible malakas din sa battery. Parang nagtaas ka rin dyan ng screen resolution eh. But, ang tanong mo lang naman kasi is kung malaki epekto sa image quality, I would say absolutely yes. The higher the PPI, yung pixel per inch, okay? To give you, para ma-imagine nyo lang. Pixel per inch is yung dami ng pixel kada isang 1 inch, yung 1 inch. So, imagine niyo, kunwari, may 10 pixel lang kada isang inch. So, pagkakasyahin mo ang 10 pixel sa kada isang inch, 1 inch, square inch, sabihin natin gano'n. So, malalaking pixel yun para makompleto mo yung 10. Ngayon, mas mataas na PPI or pixel per inch, sabihin natin, gagawin mo 100. So, mas maliliit na pixel ang kailangan mo
para mapagkasya mo sa 1 inch. Again, kung 10 lang, kailangan mo malalaking pixel para mapagkasya mo within 1 inch. Kasi yun ang basihan eh. So, yun ang pixel per inch. So, 100, mas maliit na pixel. Kung 1,000, mas maliliitin mo palalo ang pixel mo para magkasya sa isang 1 inch. So, mas malaking PPI density, mas mataas na PPI density, mas pino yung mga corner ng mukha, ng mga bagay-bagay sa game. May mga supposedly dapat bilog na bilog. Kapag mababa ang PPI, yung bilog na yon, makikita mo ng konting mga lagpas na kanto, parang may slightly, parang may pagka-Roblox style na square-square. Pero kung tataasan mo ngayon ang PPI, mas magiging pino yung bilog. Okay? Na-imagine nyo na ba? So, yun yung pinaka-epekto niya. PPI is partner po yan ni screen resolution. Okay? I hope nasagot ko yung tanong mo, boss. Sa tanong mo ulit na yung PPI density po ba sa screen resolution malaki epekto sa image quality? Yes! Malaki po epekto niya. So, good shot. Best time na ilagay ang matataas na PPI at matataas na resolution is kapag ang smartphone ay malalakas ang chipset. Okay? Hindi applicable ang matataas na PPI at matataas na resolution sa mga low-end chipset. Kailangan matataas or malalakas na chipset kasi kaya nila yang i-process ng hindi masyadong nahihirapan. Okay? So again, very good po pag gusto mataas ang PPI. Best PPI is na 500 pataas. Higher than that, better. Now, galing naman kay boss JC Kalage o Kalagwe 6196. Sana masama to sa next content mo, kuya. Ano yung pros and cons ng LCD at AMOLED screen? At ano nga ba yung as prefer mo po na gamitin sa dalawa? Okay, so pros and cons, mabilis lang to, quick lang to. Yung mga major lang na alam natin na issue ng mga LCD and AMOLED. Sa LCD, hindi ganun kaganda yung mga kulay. Hindi ganun ka pure, hindi ganun ka realistic. Okay, LCD eh. Yun yung weakness ng LCD. Pero overall, kung di ka naman nagseselan, that's very usable. Marami na smartphone ngayon na ang LCD mukha ng AMOLED. Yun lang naman. Okay? But still, AMOLED are still better than LCD pagdating sa color timpla. Okay? Now, AMOLED screen, better color, yun nga lang. Ang pinaka-negative naman sa kanila is prone sa AMOLED screen, AMOLED burn, green lines, so on and so forth. So, sa tanong ni boss na kung ano yung prefer ko sa dalawa, okay? Bago ko sabihin yung preference ko, may dalawang scenario kasi dapat yan i-consider. Unang-una, ang mga LCD screen na smartphone ay best sa mga nagtatrabaho sa mga labas. Like mga riders, tropa nating riders, lagi babad sa init, okay lang yung mga LCD. AMOLED, not so good. Although, like I said sa pang previous video ko, pwede ka namang gumamit ng AMOLED screen na smartphone, pero make sure lang na may takip, may paglalagyan ka na, para hindi lang siya na direct sunlight na initan. Pero best talaga scenario, kung ako papipiliin, ako masusunod, ako gagamit kasi. Kung gagamitin ko sa labas at alam kong bababad ako sa araw sa labas, LCD smartphone na lang. Okay? So, yun. Pero kung alam ko na may itatakip ako, may itatago ko yung smartphone ko, I would prefer na AMOLED all the time. All the time. So, mas pipiliin ko all the time ang AMOLED. Now, kung mapapansin nyo, lahat ng smartphone ko rito halos AMOLED. Why? Kasi hindi ko naman trabaho yung magbabad sa araw lagi. So, safe sa akin na, again, this is my lifestyle and I think ito yung pinakabagay sa akin. Mag-AMOLED screen ako kasi unang-una gusto ko yung color reproduction nila. Realistic, malinaw, solid. Now, yung weakness niya na hindi pwedeng ibabad na matagal sa init, sa araw, or sa mga gaming na yan na naka-fix yung kulay, since hindi na rin naman ako gamer, perfect sa akin ang AMOLED. So, I'm choosing AMOLED over LCD for practicality reason. Okay? But, again, if for some reason or for some switch of event na in the future bigla ako naging Lalamove rider, lilipat ako ngayon ng LCD kasi yun yung mas practical. So, the question is, kung ikaw naman ang tatanungin ngayon, sa tingin mo, hindi mo sinabi rito kung anong trabaho mo, kung anong ginagawa mo, o para saan ang smartphone mo. Sa tingin mo, ikaw boss, kung nanonood, ano ang best sa'yo na smartphone display? LCD o AMOLED? Ako ang sagot ko is for practicality and for the usability talaga sa mga lugar na nasaan ako. Most of the time, nasa bahay ako or nasa aircon ako or something like that. Ikaw, boss, sa'yo naman, ano ang best scenario sa'yo? Hindi dito question kung mayaman ka o mahirap. Ang question dito is, ano sa tingin mo ang best sa'yo na smartphone display, LCD or AMOLED? Yun lang naman.
Anyway, I hope naging informative itong mga sagot ko sa questions na iniwan dito. Tatlo na. Pasensya na, maikli lang ngayon kasi may pupuntahan ako. Alis ako ngayon. So, I hope naging informative ito. Kung nagustuhan niyo yung ganitong style ng video, please do consider mag-iwan kayo ng mga questions dyan and try natin. Kung hindi ko pa nasasagot, sasagutin natin sa susunod na mga videos. And kung na-trip niyo yung mga ganitong style, ng kwentuhan lang, straight to the point, walang basusan, hindi natin gagaguhin or lolokohin yung mga nagtatanong na matitino, na maayos, hindi natin pinagtatawanan, hindi natin kinaklown, hindi natin joke yung mga questions na alam na ng lahat. Siniseryoso natin yung mga yan is sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. So ako lang, this is Rain Manguera and I'll talk to you again soon. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo.